Thank you, Mr. Chair. Mr. Mark Taguba, tatanong ko lang, paano kayo nagsimulang maging sangkot sa pag-release ng mga container sa Bureau of Customs? Um, Meron po akong tracking. So, ayun po, nag-process din po kami ng container. May broker din po ako. At yun si Irene naman, yun po yung consignee for hire, yung EMT. Itong tracking business na nabanggit mo sa affidavit mo, ito yung kay TJ Marceliana at Irene May Tatad na magkasama kayo. Hindi po. Yung tracking po is sa akin po yun, Golden Strike tracking. At yung EMT naman, yun po yung kay Irene, yun po yung ginagamit niya consignee. Tapos si TJ po, broker po siya. Accredited broker po siya sa Bureau of Customs. Sino-sino yung mga consignee na for hire na ginamit mo? Kasi madami yung ganyang sistema sa custom. Opo. Ang ginamit ko po ay yung EMT trading, yung Integrity trading, at saka yung RONSS trading. Doon sa affidavit mo, nabanggit mo na yung trabaho ng isang customs broker, pwede mo bang ipakipaliwanag kung ano yung trabaho ng isang customs broker? Sige po. Unang-una po, hindi po ako customs broker. Ako ay sa tracking business. Si TJ po yung broker ko. So, pagka may nag-i-inquire sa aking client kung magkano yung halaga ng kailangan para magparating ng isang container, nire-refer ko po yung kay TJ. So, si TJ naman po ang bahala dahil siya po ay accredited sa Bureau of Customs para magtanong po sa Bureau of Customs magkano po yung duties and taxes, tsaka kung ano-ano pa. I-relay niya po sa akin yun, tapos idadagdag ko naman po yung lahat-lahat, yung all-in po, yung shipping lines, yung tracking, pati na rin po yung TARA. So, tapos doon ko po ibibigay doon sa client kung magkano yung all-in. Paliwanag nga kung ano yung binabanggit ng TARA. Ano ba yung nangyayari pag nagbibigay ka ng TARA? Pag nagbibigay po kayo ng TARA, syempre po, yung shipment mo, mapapabilis. So, katulad po nung sa akin, halos lahat ng shipment ko, green lane po siya. So, pagka green lane po kasi siya, hindi na siya kailangan ng document inspection, hindi na rin siya kailangan ng physical inspection. Marami rin siyang nalalagpasan na proseso sa Bureau of Customs. Mabilis siya nakakalabas ng Bureau of Customs. So, yun po yun, pagka may TARA po. So, tatlo yung lane sa customs. Isang Yes po. green, isang yellow, isang red. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. Balikan natin yung insidente kung saan nasangkot ka sa pag-i-import ng 5 metal cylinders na naglalaman ng 605 kilogram ng shabu. Baka ikwento nga ito. Saglit lang po, Mr. Chair. So, yung nangyari po kasi sa amin, is si Richard Tan daw po yung, si Richard Tan po kasi may-ari ng Hongfei. Siya po yung importer, siya rin din yung exporter, no? Yung EMT naman po kasi, dami lang po yan consignee for hire. So, siya talaga yung may-ari ng 5 metal cylinders na yon. So, hindi ko po kilala si Richard Tan, ang kilala ko lang po is si Kenneth Dong. So, nag-inquire po siya sa akin, nagbigay siya ng mga in-inquire niya sa aking list. Tinanong ko kay TJ, yung list po na binigay niya sa akin, wala po kasing nakalagay doon na 5 metal cylinders. So, alam namin, regular shipment lang siya. Regular general merchandise. So, ginawa ni TJ nung ginagawa niya bilang broker, binigay ko kay Kenneth Dong naman yung pinaka-all-in niya. So, yun po. So, nung dumating na po yung container, May 15 po siya. Dumating yung barko, May 15.
So pagkadating po kasi ng barko, bago po siya mag-arrive sa port, nagbibigay po ng manifest yung barko doon sa Bureau of Customs 24 hours bago dumating. So nalaman namin yon May 17 po, nag-dock na yung barko. Doon na rin binaba yung container. Tapos, ayun nga po, I think from May 22 hanggang May 24, yun po yung releasing. So hindi siya agad, kahit green lane siya, hindi agad siya ni-release. Kasi po, sabi ko po noon na halos 100 containers po yung napaparating every week. So dahil hindi naman siya nirarush nung may-ari, minabuti kong gamitin na lang yung truck ko sa ibang mga shipment. So May 24, nilabas na siya ng port. Tapos dineliver na siya sa Hongfei, Valenzuela. Tapos umalis na yung truck na ibalik na rin niya yung container. Yung rate po sa Valenzuela, May 25 po siya ng gabi, kung di po ako nagkakamali. Tapos yun na po, lumabas na sa balita na may nahuli nga pong mga shabu nakalagay dun sa metal cylinder. Anong country of origin at port of loading itong shipment na ito? Ang nakalagay po kasi Hongfei China Xiamen Daosu Import-Export Company. So sa Xiamen po siya, China. Anong goods yung nakalagay sa nito? Nakalagay sa description nito? At kung ano yung declared value nito? Wala po kasi akong dokumento dito pero ang pagkakaalala ko po is cutting board, footwear, kitchenware, yun po, 4 po yun Wala po kasi akong document dito. Mr. Taguba, sabi mo noon sa Senado, ikaw ay nag-ayos ng shipment. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano yung sistema mo sa pag-ayos ng mga shipment? Yun nga po, may mag-i-inquire po sa akin. Tapos meron kaming broker, meron akong consignee. Yun po, kung ano yung mag-i-inquire sila sa akin, kung ano yung duties and taxes all in nung isang container. Tatanungin ko sa broker ko, tapos babalik ko sa kanila kung magkano yung all in. Ano yung mga shipment na ipinapasok mo rito? Mga general merchandise po yan po, mga katulad po niyan, mga tableware, kitchenware, mga shoes po, mga regular shipment lang. First time mo ba nasangkot sa yung mga shipment mo sa illegal na droga? First time ba ito? Opo. From the examiner hanggang sa collector, pati sa terminal handling, meron bang nakukuha kada container yung mga taga Bureau of Customs at umaabot ba ito sa commissioner? Opo, meron po. Magkano yung nakukuha nila? Hindi ko na po alam yung breakdown pero yan po may iba-iba po kasi bawat departamento. Sino nag-impose ng TARA system na ito sa mga taga Bureau of Customs? Hindi ko po alam kung sino nag-impose, Your Honor. May kilala ka ba na nakinabang sa TARA system na ito? Nakinabang, siyempre lahat po sila yung sa yan. Mga taga Bureau of Customs po. Lahat po sila na binibigyan ng TARA. Nakinabang po silang lahat.